Magandang umaga, Igan. Sa kabila ng mga naging banat niya sa simbahang Katolika, sinabi ni Pangulong Duterte na siya ang makakalaban na sinumang mananakit sa mga pari at obispo. Sinagot naman ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang pahayag ng Pangulo na mawawala ng simbahang Katolika dahil sa mga isyong kinakaharap nito. May unang balita si Joseph Morong. Isang text message daw mula kay Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang binasa ni Pangulong Duterte. I got this message from Cardinal Tagle, who is now in Rome. Good day po. Greetings from Rome. I was informed that Bishop David, ngayon sa Caloocan na mayabang utro rin, some priests got death threats from someone claiming to be working for the President's family. Naninira ito. Sigurado sa kabila yan. Just to let you know, baka may naninira. Thanks. We pray. Kaya ang Pangulo nagbabala sa mga kakanti sa mga parit obispo. Ang sagot ko ganito. Yang aming away ko sa Katoliko, amin lang yan personal. Kayong mga adik, huwag ninyong tutuhanin yung pukpukin yung mga bisyab pati kardinal. Hindi yan sila kasali sa rokos, political rokos. Ako, I was just responding. Sinagot ko lang yung sabi ng pare, mamatay ako. Pero huwag ninyong patayin talaga yung mga obispo pati pare. It is not allowed. Yung mga imam, yung mga tablik niyan, pag ginawa mo yan sa kanila, ako mismo ang kalaban mo at ako ang ihirit sa iyo kasi ginagawa ninyo yan para siraan mo. Ano man makuha ko pagpatayin ko yung pare? Isa si Caloocan Bishop Pablo David sa mga nakatanggap ng pagbabanta sa text dahilan para hindi siya dumalo sa KPP Human Rights Award. Kaya ang kanya ng katatandang kapatid si Professor Randy David ang dumalo sa awarding. Sa binasang talumpati, ikwinento ni Bishop David ang mga natatanggap niyang banta. For over a week now, my mobile phone has been buzzing with text messages written in screaming and intimidating capital letters telling me that I was next in line for execution. Nag-alok pa raw ang hepe ng Caloocan Police ng assistance para sa kanya, tinanggihan daw niya ito. Sir, I said, as far as I know, your ultimate superior is the President himself. I recall he was the first to pose a grave threat against my life. In early December last year, Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, yun daw hirit ng Pangulo na patayin ng mga bishop ay biro lang. But this one, we says, do not harm them. Yes, May may problema kayo sa akin. Ayan ang serious talk. Alright. He's talking as president, enforcing the law. Sinabi rin ng Pangulo na tingin daw niya mawawala na ang simbahang Katolika dahil sa mga iba't ibang isyong kinakaharap nito. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na yan. Hindi na makalimutan ng tao yung, ito pala ang Katoliko. Pag inabot ng libog, madre. Kung ang mga bakla, ang na niya, mga bata. Who needs a religion like that? Tapos sige ka pabigay kada linggo, ihatid pala niya sa kabit niya. He's just expressing an opinion. An opinion. That is his belief. Whether it will come about, we don't know. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ang mga hirit daw ng Pangulo sa simbahan ay hindi pag-atake sa simbahan bilang isang institusyon, kundi sa iilang mga pari lamang. Sagot naman ng isang opisyal ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, nalampasan daw ng simbahan ng lahat at tatagal ito higit sa 25 taon. Forever daw ang simbahan, ang tao raw ang mawawala at mamamatay, hindi ang simbahan. Para sa unang balita, Joseph Morong reporting.